Kasama na natin ngayon ang dati pa nating kasamahan. Huwag niyo na tanongin yung taon. Mabubuking yung mga edad namin. Ha? Basta kasamahan namin siya noon pa man sa media na ngayon ay isa ng radio host at syempre isa rin siyang life coach. O mag-lessons na tayo on air with Prof. Willie Perez. Siya rin ay online student advisor at motivational speaker. Hello there, Willie! At last, sa wakas, nandito ka na sa aming show. Papo, Mamo, mabuhay kayo ang inyong program, pati ang inyong mga viewers at listeners. Isang malaking karangalan na nandito ako. Professor on air. Bakit nga ba binansagang Professor on air? Professor on air kasi ay meron sa iba't ibang social media accounts na napapanood, madali na lang yung access. At matututo sila, merong a lot of ideas that can be imparted sa social media. Yun. Kaya naisipan yung title na yun, Professor on Air and Online, na madaling ma-access ng mga tao, lalo na ng mga busy. At mga estudyante, mga Gen Z, millennial. Ganyan. Pero yung program kasi, Mamo, is parang, kumbaga, wholesome talaga eh. Regardless of the age bracket, pwedeng matuto, walang pipiliin. Good. Pero ang gusto nating i-share sa mga viewers natin ay yung journey nitong si Professor, kung paano siya naging successful na online advisor ng mga foreign students. Yung journey mo muna, really. Yun ang ikwento mo sa amin. Paano ka nakapenetrate dun sa market na yun na kung saan ang tinuturuan mo ay mga foreign students? Nagsimula lamang akong mag-tutor sa isang Singaporean student. Okay. Tapos, min-maximize ko yung pag-check doon sa mga ads para sa mga online, sa mga English teacher. Nagkapag-work ako sa isang maliit na learning center. I did my best na giving my best shots. Merong ibang mga mayamang Chinese doon na natuklasan ako at mahilig din silang mamirata doon. So, ang tanong sa akin kaagad, when I was sa isang coffee shop, are you interested to work with us? How much is your salary? Ganun kaagad ng tatanong. Personal, kaharap mo sila, gano'n? Hindi, online lang? tinext ako. Online? Nagko-copy ako, nagulat ako. Hindi, I was not prepared for that. Caught unaware ako. And then, dinoble yung aking salary for that. So, nag-isip pa rin ako dahil di naman ganun kadali yung loyalty mo at respeto dun sa But I think yung time na yun, parang nakaka-3 taon na rin ako dun sa pinanggalingan ko. I think it's high time. Why not? Wala namang masama dun. Isang tao lang to na kumontak sa'yo. Hindi ito maraming mga... Yung boss mismo tumawag sa akin. Boss ng isang kumpanya rin. Ng isang kumpanya. Okay. Kasi yung isang Chinese na ang mga anak ay tinuturuan namin, dinadala doon, library lang talaga yung kanyang hinahandle. Pero kinuha niya ako yung naging pioneer ng mga iba pang foreign teachers doon. Na bago ako umalis doon, nakabuo na ng 6 na branches at yung curriculum na ginawa ko, ang ginagamit nila hanggang sa ngayon. Became the backbone. So, ang unang-unang mong trabaho doon sa Chinese na yon ay turuan yung kanilang mga anak na mag-English. Na mag-English, oo. Ang mga Chinese na mga mayaman doon, handang magbayad ng kahit na magkano, matutulong na English ang kanilang mga anak. Ang totoo noon, Papo, walang pera sa college. Ang pera ay nasa mga bata. Yun, yung mga kindergarten, mga pre-K, Mamo. At ang mga Amerikano, kung meron tinatawag na American Dream, meron tinatawag na Chinese Dream. Ang totoo niyan, maraming mga Amerikano napunto doon, hindi naman talaga teacher eh. Simply because yung mother tongue nila, marunong silang mag-English, magaling sila, mother tongue nila. Pero yung methodology ng education, pedagogy, ay hindi naman talaga kabisado. So part na naging trabaho ko doon is to train these Americans on how to teach. At akong gumagawa ng lesson plan nila. Tinuturuan mo yung mga Amerikano kung paano magturo ng English. Hindi, marunong sila. Mother tongue na nila yun eh. It's the process of teaching. Kaya nga, yung teaching, yung proseso ng pagtuturo ng English sa mga estudyante. How to motivate students. Kasi pwede namang magbasa ka na lang or just go with the flow, pero to make big difference, that's another thing. So, diyan ka makakakita na nagtuturo ako na ang katabi ko ay galing pa Mamo ng Washington, D.C. Para nagiging taga... You can check and go there. Malalaman ninyo that they will speak for you talaga. At nandun ka na rin lang, baka pwedeng turuan mo na rin ang mother tongue naman natin. Kumusta? Pogi? Oo nga, kasi meron nagsasabi, may redundancy pa rin sa language natin eh. Alam mo ba, kung meron nagsasabing ATM machine, ATM lang, okay na. Kasi pag binuo mo yun, automated teller machine, redundant. makulit. Pero sa atin, merong
kitang-kita ng dalawa kong mata, ano ba ginagamit mo para makakita? Mata naman talaga. Kitang-kita lang. Alam mo, Tama, kitang-kita tama. na aking mga tenga. Di ba? Oo, redundant. Baliktad pala, no, kung sa Pilipinas, ang dami mga mayayaman ang gustong maturuan ng kanilang mga anak na mag-Chinese. Sa kanila sa China naman, gusto nila matuto mag-English. Yun That, nila that is mga true. That is true. Oo. Pero sa observation ko, kasi nanggaling na rin ako ng Japan, na obserbahan ko, parang mas marami ng sa aking opinion, mas marami ng proficient sa English sa China eh. Oo, Kasi marami na mas rin open ngayon. sila doon eh. Especially yung mga nung youth. magpunta ako. Oo. Kaya pala, Ang mga Japanese pagtuntong ko pa lang ng Narita Airport, excuse me, tinatanong ko yung aviation police no English. Pero nag-English siya. sabi no English. No English. Ito, Willie, tinawag kang star teacher, Nax, na mga Chinese teacher sa Shanghai. Ano ibig sabihin ng isang star teacher? Merong mga merong mga events na that require a lot of competence and preparation. Bibigyan ng trabaho ang isang American teacher, isang British colleague, ang Australian, Polish mga kasamahan ko. Ako lang ang Pilipino doon Pero mapapangiti ang mga Chinese teaching assistant sa bandang huli na very challenging yung task ibibigay sa Pilipino. Say for example, merong mga Halloween events. Madugo ang preparation yan. Kasi may mga segments yan, may mga learning dapat na mapupulot. Hindi basta kayo magpa-party doon. So, combined efforts yan ng mga foreign teachers. Yung pinakamabigat at mga Chinese na nagsasabi nun, sa Pilipino ibibigay. Sa'yo, Sa particularly, akin. specifically. Tulad na? Tulad na, Paano anong mabigat gagawin to? mo? Yung mga Q&A segments, yung mga parlor games na dapat may learning pa din. Lahat dapat mayroong learning na mahuhon yung kanilang speaking, especially yung kanilang understanding tungkol sa English. Habang nagpa-party sila. Oo, Meron sila may naka-incorporate, info. naka-incorporate yun. Na info. Hindi basta kayo nagtatalunan doon at namimigay ng candy. Bago ka mamigay ng candy, meron ka dapat idea na mai-inculcate sa utak nila. Maganda yun na learning while playing, while Mga having ilang taon fun. yan? Yung mga batang yan? Mga merong 3 years old, 4 years old, 5. Pero we mga also bata. handle grade school students. Oo. Merong sa high school. Oo. Pero nagsisimula yung iba, sanggol pa lang, dinadala ng mga magulang yung anak nila dahil ang katwiran nila, pagka frequently nakikita yung mga ganong English lessons, nai-embed sa utak ng mga sanggol, ng mga baby. Oo. Dinadala na nila doon. Ng mga parents. Very particular. But with social media, sa YouTube lang, mag-play ka ng mga cartoons sa English, tapos lagi mong pinapakinggan, matututo ka na eh. Kaya nga, di ba, ang dami sa atin magagaling mag-English dahil nga sa exposure natin sa TV, cartoons, Netflix, whatever. Yung sila, wala silang ganun, no? Sa China. Meron ba? Meron ba silang Netflix, YouTube, or allowed ba sila doon? Social media? Mas gusto ng mga Chinese parents pa po, Mamo, na yung teacher ay physically nandun. Yun, person to Kasi ang person, nangyayari, face to face. may mga Chinese dyan, hindi ko naman nila lahat, no? Oo. Marami doon mga spoiled people should understand na sa China, merong one child per family policy. Yeah. So, ang mga bata dyan, pag hindi ka sanay, medyo mas pasaway yung ibang mga nakita ko dahil spoiled sa mga lola. Oh. Mga ano yan Kaya yung iba, napunta pa ng abroad para magkaroon ng isa pang anak, di ba? Kaya kailangan yung presence ng instructor, talagang physical presence para tutok. Pero ako naman, what I practice there, ayoko kasi Mamo nang sinusunod ako ng estudyante dahil takot. Sige, susunod, I will follow you teacher, I will be obedient because I'm scared of you, I'm terrified. Hindi ganun. Gusto ko for respeto and they will understand na yung tinuturo mo ay para sa kanilang kinabukasan. Gano'ng katagal ka nagturo doon? Na nandun ka? 6 years ako doon na nagturo. Sa China? Marunong ka sa na China. magsalita. Hindi. Nakasurvive ako doon because of English. Kasi meron dong Mamo, merong mga teaching assistants ang bawat teacher doon. Hindi kagaya dito sa atin na sa tingin ko, generally, one-man-team teacher. At tama. doon, hindi uso doon yung blackboard, whiteboard. Smartboard ang ginagamit doon. Oo. Okay, what's a smartboard? Yung Imagine mo puti na- imagine mo ang isang iPad na higante, ilagay mo sa dingding. okay. Ganon sila ka-high-tech doon. Ganon Na sila parang ka-high-tech. ginagano, swipe. Oo. pindot, And that was, pindot. Yung stickball, ibabato mo doon. Yun. That was many years ago pa, no? Many years ago pa ngayon, yun. iba na. Pero ngayon, Mas active ka pa rin high-tech ba sa pagtuturo? Kahit online? Ganon? When pandemic struck globally and ang mother ko ay kinakailangang operahan, I was compelled to return go dito. back, But when pandemic struck globally, hindi ako nakabalik. So we have this arrangement na from here, i-deliver ko na lang yung lesson plans na kailangan nila
like winter classes, summer camp, autumn, spring, ganon. So, okay naman. Tuloy pa rin, tuloy pa rin yung trabaho mo Yung dito. ibang mga parents, when they found out na hindi ako makakabalik, they were disheartened. Kasi when I was there, may 2 days off kami, hindi naman ako nagpunta ron para magpa-picture eh. So, mabenta ako sa mga puno ang day off ko. Nasa mga mansion ako ng mga Chinese, nasa mga bahay. Tuturo ka pa din. Pinapasundo pa ako minsan. Ano tawag sa'yo, Prof. Willie or Tito Willie? Teacher Willie. Kuya Willie. Teacher Willie. Sir Willie. Ah, Sir Gusto ka Willie. nila laging i-invite sa mga ano nila. Ang sabi ng mga gatherings. teacher doon, sabi nila, even if you ask, is parang may magic daw ako eh. Meron kasi doong anak ng isang teacher na hindi niya mapasunod yung kanyang anak. That she really, para bang she somewhat hates English. Nung hinawakan ko, pinayuhan ko, in-English ko, siya pa naging top-notch sa klase. Honestly. So it's really how you motivate the student. It's not just teaching ABCs per se. It's how you motivate. But how do you motivate a child? Sabi mo nga, may 3 years old ka, may 4 years old ka. Pagka pinilit mo ang isang estudyante na magbasa, minsan ang bata ayaw ng ganun eh. Pero ipakita mo kung paano magbasa. Magbasa ka. Be a good example. Tsaka siguro magtataka kayo, Papo, no? Ako na magbabanggit nito na why is it na although miles away, nandito ako sa Pilipinas. Bakit ang kinukuha nilang student advisor or life teacher, life coach ay nasa isang sulok ng Metro Manila? Ang daming mga Amerikano doon sa Hong Kong, na hawak ko ngayon, sa Australia at sa Shanghai. Maraming British doon, native speakers. Kasi ang style ko ganito eh. When I was there, sinasabi ko pag kami nangangailangan ng ganyang mga teacher, how can I help? And then blessings come. Ang ibang Amerikano, hindi ko nila lahat ganito. How much are you going to pay me before I do this job? Pera agad ang And motivation. then, Mamu, pagka pumayag sila na turuan ko, I teach these children like my own. Parang anak ko. Ganun treatment. Galing. Very personal ang Very approach personal. niya. Isa mo natutunan to? Natutunan mo somewhere or innate sa'yo? Ikaw yun? Parang parang sabi nila, parang nasa dugo ko na raw. Lahat na sinasabi ko sa inyo ay yung reaksyon at comment ng mga tao sa akin as a teacher. So, even if you go there at puntahin niyo yung mga pinagtrabahan ko, iisang sasabihin sa inyo, Teacher Willie is very important for our company. Yun ang totoo. You can ask them. Sina Holly, sina Boss Holly, yung mga nakasama ko doon. At saka doon, may sasabihin sa inyo, may aplikante, if you want to stay here longer sa employment mo, hindi ka makikisama doon sa Amerikanong teacher. Hindi ka makikisama sa British. Hindi sa Australiano. Doon sa Pilipino. Good. Kasi parang naging ako doon eh, bantay ako eh. Meron doon mga pasaway din ng mga empleyado. May inabutan ako doon one time na nagpapa-photocopy ng isang rim na para sa kanyang candle business. And then I said, yes. Para sa kanyang... Real talk lang. No? Sabi ko doon sa Ibang British negosyo. na yun, British teacher, na hanggang leeg lang yata ako. Sabi ko, is the management aware of what you're doing? Ngumiti lang sa akin. Tapos, are you not aware that this is a form of pilferage? Sabi ko ganun. After a month, sibak yun. Meron doon na teacher na magsusuot lang ng spaghetti strap, naka-shorts. Napaka Hindi conservative professional na mga looking. Ang galing German ito ha. Syempre, kailangan kong i-report yun. I cannot just tolerate that. So, yung isa naman, Sumunod ba? Sumunod? Meron- Bago ng pananamit? Or sibak napilitan. din? Napilitan. Oh, After several weeks, nawala na rin. No, yung attitude talaga importante Yeah. sa trabaho. Yeah. Ito pa ang isa. Yung isang teacher from South Carolina, he shadowed my class for a couple of weeks para matutunan niya kung paano magturo. Then, nung day 1 na dapat na siya mag-solo, ang sabi niya, Teacher Willie, you're supposed to help me here. So, ang sabi ko, wait a minute, may I remind you, I'm not your teaching assistant. You wasted your time texting and just fooling around, and now, ako ang gagawin mong teaching assistant. Abay, nagalit sa akin. So, what I did in his face, ayun, somewhat nireprimand ko siya and reminded him about his responsibility. After a month, sibak na naman. Sibak na naman. Oo. Wala mga Pilipino Stricto. nakasama ka rin? Ako lang. Pero there was a Filipina na kasi ang part ng trabaho ko doon, yung kasamahan kong head ng foreign teachers, ako kasi sa curriculum eh. We take turns conducting interviews sa mga gusto maging English teacher. Merong isang kasambahay tayo na nag-apply, winter, nakaboots. Akala siguro ng iba, ganun kadali na mag-apply as teacher. Ang i-check niyan yung accent mo. Now, ako kasi, my accent may not be as good as this Americans. Kaya lang, teacher talaga ako eh. Yun ang naging edge ko. Pangalawa, I'm very particular about the grammar.
So, and tong mga lessons to, we don't always do it, but you need to give your best shots. We don't settle for mediocrity in anything that we do. Your kind of work will be your signature. So, ano nangyari doon sa nag-a-apply? Madali akong makaalam as a teacher kung ano pa po, kung marunong ka talaga magturo. So what I did, okay, ninervyos siya. Ay, akala ko Amerikano mag-i-interview. No, it's okay, no problem. We should easily understand each other dahil pareho tayong Asians, di ba? So ang sabi ko, okay, grab a book, show me how you tell a story. Yeah. Di nagturo na. Ito, once upon a time, there was a fox and a rabbit, blah, blah, blah. Okay na sana pagbibigyan ko na. Ang problema pa po, yung bandang huli, and when he was hungry, he was starving, he went to McDonald's. Sabi ko, wait a minute. Saan galing yung McDonald's mo? Conclusion niya daw, kabayan, hindi pa ako pwede yan. Hindi pwede ako yan. Parang Jollibee, sinabi niya. Parang Pilipinas. Sorry, hindi ako na-pop mo. Jollibee Pinoy. Lahat ito, by heart, makukwento ko talaga Super sa inyo. strict. So, as a Filipino teacher who worked there, how did you open doors and opportunities for kapwa Pinoys? I give them some tips, some hints kung paano mas madaling matatanggap. Ayusin niyo yung accent ninyo. Ayan, samantalin natin yung pagkakataon. Kasi baka may mga interesado na di ba? magturo. Anong magturo. tips sa maibibigay mo para magkaroon ng hanap buhay sa abroad, especially sa China, Shanghai, as mga teachers, itong ating mga viewers? Ang maipapayo ko lang sa kanila, dapat pag-aralan nyo muna yung culture ng mga taong pupuntahan nyo doon. Pangalawa, yung language. It is an advantage na well-versed ka sa kanilang language. Lamang yun Isa yun sa mga, kaya lang naman kami nakasurvive dahil sa meron kami mga teaching assistant. Pero kung kabisado mo yung language nila, lalong you can go places talaga. Okay. At isa pa is... What do you mean kabisado? Kailangan matuto ka Matuto ka na mag-Chinese. Mag-aral So, ka. mag-aral Ang hirap nun. Ang Mag-aral hirap ka. ng Chinese. Okay. Mag-aral ka, why not? Oo. Kami nga, hindi nga kami talaga marunong mag-Chinese pero nakasurvive kami. Lalo na kung Lalo na. Okay. Oo. Ano pa? Isa pa yung especially kung ba China ka pupunta, it is taboo to discuss how they run their government. Iwasan mo yung mga ganyan. Politika. Politika. Iwas Ayaw nila ng politika. ganyan. Ayaw nila ng ganyan. At ayun, kailangan labanan mo yung homesickness para hindi maapektuhan yung trabaho mo. Ilang winters yun. 6 years ka dun. At di ba? kung gusto mong tumagal doon, kung hindi ka sanay sa lamig at nakakapunta naman kayo mamo sa Shanghai, di ba? Na ang syudad ay parang nasa loob ng isang freezer, maganda na kayo ng 4 na layers ng ano ninyo. Mga thermal. Papo, yung mga kaibigan kong Amerikano ay kaya nila sa US pero sumuko sila sa China. Grabe. You should remember, katabi lang ng Siberia yan in Deadly Russia. winters May nagtatanong, ano raw range ng sahod ng isang English Si si teacher CK parang gusto sa mag-apply. China? So ba, CK? Okay doon. If you don't mind, hindi na lang ako magbibigay ng ano. Pero sa akin kasi, American rate kasi yung hindi ako na-discriminate doon Okay. Kasi normally, pagka Asian ka, medyo second in line yung salary mo. Sa akin, per hour, kapares lang ako ng mga Amerikano. Kasi ako nagte-train nga doon sa ibang Amerikano. Correct. American rate. American Which is apply like sila. how much? Uh, $100? $100? well, siguro kung dito, ang per hour ng isang teacher sa atin is ganoon, threefold. Or 4 na beses na mas malaki sa... Wow. Teka, dito nga, ano Shanghai. nga ba rate ng mga teachers dito na nagtuturo online? Malayo Ito ba pa mga nga 500 pesos per Malayong hour? May nakita ako, 150, 200 Sabi ko... Ang layo nga. Oo, naawa ako Ay, sigurado. Dahil dyan, Naawa sabi ako niya, triple. Higit pa. Higit pa. So, ililibre mo kami dahil birthday mo bukas. Happy birthday to Ay, you, happy Teacher birthday. Willie. Happy Thank you for birthday. spending the day before your birthday with us. Teka muna, kailangan gawin ko to dahil baka maubusan tayo ng Sige, oras. sige. Ang daming bumabati sa'yo. Thank Prof. you so Willie, mga Baliktad ayaw ko nga, mamo teacher. Siya yung nagregalo sa atin ng pagkain. Kaya nga, ito. Siya yung nagpakain. Salamat po. Ito, Hindi kasi you've been very papansit. very kind to me Thank you. sa friendship natin. Siyempre naman. Friends all the way. Babatiin ko na. Baka mga kilala mo to. Baka mga estudyante mo pa tong mga to. Bukod sa ating mga chingu at mga angels na si Donna May Vidal. Eto. Hi, Donna. Si Krisha Marie Caballero Samson is watching. Let me know kung ikaw ay mga professor na mga ito na binabati natin. Si Alzaina Garama. Si Jessie P. Valdez. Let me know if you know them personally, no? China Salinas, hello, thank you for watching. Riza Reyes, Mila Peter Taranco, okay, skip ko lang yung Ito, mga meron paulit ko. dito Marvin, Mamo, ito si Angelito Yes, Mamada Binanga. Sabi niya, very popular daw ang program natin sa
Santa Maria, Davao Occidental. Uy, hello sa inyo Hello, dyan sa mga Santa Maria. Davaoeño. Hi, hi, Hello sa hi. inyo. Hi, thank you for watching. Malusing Son, Rowena Vizca. Meron nag-comment dito about you na ang lupit mo raw. Ayan, the BFFs in one frame. Tayong tatlo yon. Sabi ni Krisha Marie Caballero Samson, Gabriel Dalusong, Hernandez Jesus. Tapos sabi ni Krisha, advance happy birthday, Prof. On Air, Willie Perez. At grabe ka naman, Prof, sabi nila. Lakas makamotivate ni Prof on Air. Okay, thank you so much for watching. Thank you. Salamat. O syempre, ang mga pahabol mong tanong, papo kay hindi Prof lang, Willie. oo. Kasi maraming mga teacher, di ba, sa Pilipinas, na gusto rin ma-achieve yung na-achieve mo Yes, sa correct. abroad, no? Pag ikaw ba ay teacher, for example, English teacher ka na sa Pilipinas, may advantage ka ba? May Makapagturo doon? Oo, yun. may lamang na, oo. Oo. Lamang ka na. Kasi teacher ka na dito ng English subject. Oo, malaking bagay na 'yon. Oo. Oo. Kasi kailangan nila ng mga teachers talaga doon. Pero saan sila makakahanap ng openings? Yun nga. Meron bang way para ma-check nila kung anong available? Oh, website Merong or mga portal. sa Job Street, pwede silang tumingin doon. Meron. Merong mga ads naman na pwede nilang hanapin. Mag-iingat lang sila sa mga scammer. Alam mo na. Oo, sa mga scammer. Pero ikaw, personally, wala kang ganun na, halimbawa, meron ka nakita na, uy, pwede magturo to, no? I-recommend mo o i-refer mo. I will do that even though they may not be my blood. Why not? Pwede, Kasi you can it's one refer. way. Pagka yun ay na-blessed, Oo. hindi lang naman yung taong yun ang na-bless pati ikaw na tumulong, blessed ka. Tama, Yun ang hindi naintindihan ng iba tama. Pagka nagtumulong ka, hindi naman blessed lang yun na tulungan mo. Pati ikaw na nagbigay, blessed ka. naman, Dahil hindi man kita lahat ng tao, may Diyos na nakakita ng ginagawa natin. Amen. Speaking of blessings, impart mo na yung blessings mo sa mga viewers natin ngayon. Bilang isang profesor, anong legacy ang gusto mong iwan sa mga naturuan mo na malalaki na siguro ngayon? Sa mga tinuturuan mo pa sa iyong programang Professor on Air? Doon po, thank you, Mamo, Papo. Doon sa mga nag-aambisyon na maging teacher at kagaya namin, you just give your best shot sa bawat ginagawa mo. Yung para bang you don't settle for mediocrity in anything that you do. Yeah. Maraming bagay sa mundo ang magugunaw, mawawala, malalaos. Yeah. The way you treat other people and you serve them, that will speak for you. Yan ang matatandaan sa iyo, huling-huling maalala sa iyo. Kinakailangan tayo we become a perfect ally to parents in honing their own kids. Yeah. Para tayo maalala yung ating ginawa. Wow. And with that, we thank you for your friendship, Willie. And as you guide the footsteps of your students, eto naman, galing sa amin ni Papang birthday gift namin. So, speaking of steps, world balance steps. Happy birthday, Thank you. Willie! Thank you so much. Ayan, ang ating partner dito sa show, syempre, di ba? Galing magbalanse. Prof. Willie. Pwede bang maiksi lang? May World babatiin balance. lang Of ako. course. Go ahead. Kasi yung mga Prof. boss Willie. ko, sina Sir Arvin Cabrera Yes. at Josie Sales, mga nanonood dyan. Hello. Yung mga taga-COMEP. Ang COMEP is Council of Management Educators and Professionals in the Philippines, national level. Nanonood din sa inyo palagi. Thank As you. a Professor on Air, Noel Zamora, Christian Sudario, and Angelica Oliver, Mr. and Mrs. Oscar Soylo, hello po. At ang aking mga kasamahan at mga ka-gym sa Anytime Fitness Epic Group at yung mga nasa SM Sukat, Parañaque. Yung Anytime Diamond Hotel, yung lagi mong yung boss mo. Ay, oo na nga laging- pala, si Sir Rodel Oo, Cruz. Sir Rodel. So, hi, Thank you Sir so much Rodel. po. Fan na fan din natin si Sir Rodel. Oo. Bilib na bilib din Tapos, siya sa'yo. Saan ka pakikinggan? Oo, go. I invite you na manood po sa Professor on Air every Saturday, 10 to 11 a.m. Yung Professor on Air, meron niyang trivia, science and technology, sidebars ng history, payong teacher, at saka tips to remember. Nandun na lahat. Saan yan? Sa Radyo Filipino Network, sa Kowang Kuran Network. Yeah. And then sa Facebook. Sa Facebook, oo, meron. May live stream. Meron din sa YouTube. Meron din. Yan pa eh. Thank you, Professor on Thank Air. you. Willie Perez, happy birthday ulit, Prof, Lucas. thank you so Willie, much. thanks for the friendship. Thank you. At syempre, babatiin din natin ang ating mga heart-to-heart families na nanonood sa atin lagi, nagmamahal at sumusuporta. Andito ngayon din si Rochelle at si Marife. Welcome back, welcome home. OFW din. Yes. Nagtrabaho din sa abroad, Greece. sa Greece. At ngayon, may dalang pasalubong sa akin. Thank you, Rochelle. Thank you, Marife. O, Yan. Papu. Kita ulit tayo bukas. Bye guys. Hi Ingat guys, po. see ya. Jerusalem.